So, may buntag sa tanan, sa makasapa, atong pagpadangat o Happy Black Saturday alang natong mga matuoong Katoliko. Kanyang hapon o niyang gabi atong saulogon ang pag bagos sa kalayo og tubig alang natong mga simbahang kon mga matuoong Katoliko. Atong hisgotan karon ang may kalimgitan sa Bible o Bible history. Kaya itong nasayran nga based na 2014 nga statistics nga naka-record sa Security and Exchange Commission, aduna nay 44,000 o 44,000 ka mga denominasyon nga nag-angkon nga sila ang tinuod. Then nakarehistro lamang sa Security and Exchange Commission, KONSIC. Niya muwali sa kamatuoran using the Holy Bible, Biblia. Like for instance, ang atong mga igsuon nga mga Seventh Adventist Church, with your respect sa atong pinanggam nga SDA. Usas ilahang kutluon, mangkog sila ang tinuod, ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 nga to sa 10. Then, diha, mabasa ang ikapitong adlaw o Sabbath day nga ipabalaan. Pero ang pangutana, kanus-an at sulat ni Prophet Moses ang Exodo. Nasulat niya is 1512 BC o before Christ. Kanus-a mitunga ang atong maigsuon nga mga Seventh Adventist Church kon SDA. 1863 na registered ni Ellen Goldwhite dito sa USA kon Amerika. So meaning, from 1512 BC hangtod na sa 1863 AD, Year of the Lord, Year of God, kon Anno Domini, wala pa ang made in US nga SDA. Pero sila ang nag-claim nga sila ang tinuod. Kaya sila mabasa sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 8. Another nga nag-claim nga sila ang tinuod, ang atong mga igsuon nga Church of Christ nga made in US gyapon nga nagtuo nga si Kristo Dios. Then ilang giangkon o giparehistro ang Roma 16:16. Then diha mabasa ang Iglesia ni Cristo kon Church of Christ. Ang pangutana kanus man nasulat ni San Pablo ang Roma 16:16 o ang iyang sulat ngadto sa Roma. Nasulat niya na sa 60 to 61 AD. 60 to 61 AD. O kanus aman natukod o mitunga ang Church of Christ dito sa USA. 1872 AD na. So pila ka tuig ang gintang. Then gitukod ni Alexander Campbell. Niya napagi kang Mary Baker, gidungagan lang nag Church of Christ Scientist. Sa mao gyapon nga tuig. Og ang naulahi og parehistro sa Roman 1616 ang made in the Philippines. Then ilang center ang Metro Manila. Ang lokal nga gitawag og Iglesia ni Cristo nga tinukod ni Felix Manalo. Kay niadto lamang July 27, 1940 nakarehistro sa SIC. O niya ang Roma nasulat San Pablo is 60 to 61 AD. So dayag o makita nato nga daghan ni sila ang nag-claim nga sila tinuod using the Holy Bible.
kay nakunuhay sila mabasa sa Biblia. So ang pangutana, may una ang Biblia o ang simbahan kon church? Ay una, Bible o church? Kung tanaw nato, ang pundok nga tinukod lamang og tao, muklim gyud sila nga una, o mayngon gyud sila una ang Biblia kaysa ang pundok. Diba? Nga naman, ato nang gisgutan ang SDA. Isa sila ang gi-claim nga sila tinuod kay nasa Roma kon Exodo 20 versikulo 8. Then gipabalaan ang gitawag og Sabbath day. Pero ang Exodo nasulat ni Moises 1512 BC pa. Unya ang SDA nito nga na 1863 AD. So, meaning una gyud ang Exodo. Di ba? O, ang SDA, ang iglesia, uban pang mga pundok. So, ang kaning 44,000 ka mga pundok nga nag-claim nga sila tinuod, then naka-registered sa SIC. Una ang Biblia sa ilahang pundok. Pero, ang pangutana, sa dihang gitukod ni Kristo ang simbahan. Then atong mabasa diha sa Mateo 16:18. And so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock I will build my church, and not even death will ever be able to overcome it. Ang akong gibasihan ron, anak ko nagkuhan lang sa ko ang PowerPoint. Nagamit kong laptop, ako lang ipabutang ang akong cellphone may nag-live. So, ang akong gikuha na ang akong PowerPoint about Bible history. So, pagsulti is actual anak sa atong Ginoo. Ngadto kan San Pedro sa Mateo 16:18-19. Wala pa nagbasa og Biblia ang atong Ginoo anak. Wala pa nagbasa. Kung based sa Bible chronology, actual na ang gilitok sa atong Ginoo kang San Pedro 30 AD. Pero nasulat ni San Mateo 41 AD na. Based sa Bible chronology. So meaning, pag tukod sa itong Ginoo simbahan, wala pa Biblia. Pagkabanaw sa itong Ginoo, nagsugo siya sa mga apostoles, Mateo 28:19-20. Panglakaw ka mo sa tibok kalibutan, himuha silang akong mga tinunan, o bunyagi sila sa ngalan sa mansanak o sa Espiritu Santo, o tudloy sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Wa may gitunol ang atong Ginoo nga Biblia aron may gamiton sa mga apostoles sa pagpanudlo. Kaya lagi, wa pa may Biblia. Siguro maingon ni atong mga igsuon nga mga SDA, mga maingon mga Katoliko nga wa pa'y Biblia. Sa diha nga misulod si Kristo sa sinagoga Roma kon Lucas 4:16-18, gitunulan naman siya basahon ni Propeta Isaias. Diba? Usa to gitawag og secret scroll. Unya gibasa gani sa atong Ginoo ang porsyon sa 18. Ang espiritu sa Ginoo ni kanako gidugan ako niya aron sa pagsangyaw sa mga balita ngadto sa mga kabus. So klaro nga anang bahina gani gibasa sa atong Ginoo, gitunulan siya linukot nga basahon ni Propeta Isaias. Ug katong nilukot nga basahon ni Propeta Isaias, dili pa to siya Biblia. Wa pa gani to'y kapitulo bersikulo. Di ba? Unya gitunol og balik. So, kanos ana sulat ang Isaias 732 BC. So, ang pangutana, og naana ang sulat ni Isaias 732 BC, ngano miyo man mo nga wa pa'y Biblia? So, mao ginahilahang pangutana. So, ang Isaias, part tara na sa Biblia. Di man pwede nga makakita kag ligid sa truck, may nga kag toy truck. Ang ligid, part tara na sa truck. Kag magisgot kag truck, kompleto. Diba? So, sa diha nga gitintal nga itong Ginoo, Mateo 4:7 nga to sa 10, ang Yawa, digamit og balang kasulatan,
mitubag po natong Ginoo ginamit ang balaang kasulatan. Ang pangutana, Biblia na to. Wala pa, pagani ka. Wa man gabasa ang yawa og Biblia ato, wa pag counter sa tong Ginoo, wa man siya gabasa ang Bible. So mao to ang gitawag og sacred scroll. Nan kan pangutana, unsa man gyud ay Biblia? Kay sadto nga atong mga pinangga sa lain-lain mga denominasyon, din atong na-counter, na-encounter. Pangutan-on lang og unsa ang pulong Biblia, motubag lang largo og usa ka pinulungan nga Bisaya o Binisaya o Cebuano. Gani kaning mga naa sa social media kon sa FB, ang mga preachers po sa lain-lain denominasyon atong gipangutana, di katubag unsa nga pinulungan, Hinapon ba na, German ba na, o Ininsik ba na, unsa nga pinulungan. So kung tan-aw na to ang pulong Biblia, kanang word Biblia ba, according to the 2 Timothy chapter 4 sa chapter 4 verse 16 kon verse 13 sa Greek Bible nagingon diha, entuadi para karpo erkomenos piri kay ta Biblia malutatas membranas. So ang pulong deng Biblia kon word nga Biblia gikan sa pinulungan nga Griego nga pinulungan nga nagpasabot og library o collection box. Pasig makaingon sila nga nganong na collection box na nga inigdala na to Biblia o sa raman na kalibro. So gitawag na collection box kay dili lang na usa ka libro. Ang Biblia mo sumari na mo na siya. Hikan sa word nga libra kon box, eri collection o collection of books. Yeah. Gitawag og sa plural og Biblion kon Biblia. So kay usa man ka gitawag man siya og library, so pila man ay kalibro ang Biblia. Kung tan-aw na to ang Old Testament, dunay proto-canonical 39 books nga gitawag og Rabbinic Bible o Hebrew Bible. Og dunay Deuterocanonical nga 7 ka libro kon 7 books. So ang Old Testament dunay 46 books kon 46 ka libro. Nya managlahi ang writer ana, managlahi sa matuig pananglitan. Ang gitawag og Pentateuch kon 5 books of Moses from Genesis to Deuteronomy. Gi-considered na sa simbahan nga historical. Na diha ang creation, history sa creation. Na diha ang history sa panahon sa lunok ni Noe. History sa panahon sa Sodoma o Gomorra nga kaulanan og kalayos Ginoo. Ato aron gipadangas Ginoo is COVID-19. Kay aron nga makarealize pong mga tao. Pero ang mga salmo uban pa Proverbs uban pa gitawag na siya doctrinal. Og ang sulat sa mga propeta, major prophets lang Jeremiah, Daniel, Ezekiel, Isaiah, of course prophetical uban pa ang mga minor prophet. Minor prophets ang Osias, silang Esdras uban pa. So prophetical. So ang Old Testament dunay 46 ka libro. Pero kanang 46 ka libro nahuman na 500 years before Christ. Pero wala pa na gitawag og Biblia kon Bible. Mga linukot pa na nga basahon kon sacred scroll. So meaning panahon sa mga apostoles, kinsa mga apostoles una nga o katapusang namatay si
Apostle John, evangelist. Namatay siya 100 AD. Then siya ang writer sa Revelation kon gipadayag. So, nang ngamatay na lang mga apostolis, wala pa'y Biblia. So, ang gigamit sa mga apostolis pagpamanudlo is gitawag og oral teaching. Binaba. Oral teaching. O diya sa unang Tesalonica 2:15 na diha ang pagpanudlo pinagi sa tradisyon o pinagig sulat. O niya, wa po tayo mabasa ganis Biblia nga mingon natong Ginoo pagsulat mo. Ang iyang gingon sa Ginoo nga oral teaching ra gyud. So ang Old Testament doon na 46 ka libro. O niya, mingon sila nga kanang Deuterocanonical dili man na ng dagan sa Espiritu Santo brad. Gitawag man na sa Protestante apocryphal books. Pero kan tanaw na to, ang kanang Deuterocanonical o Deuterocanon, sulat na ni Prophet Tobit, Judith, Baruch, Sirach, First Maccabees, Second Maccabees, ha? So, og kaning gitawag og Song of Solomon o Wisdom of Solomon. Rather, Wisdom of Solomon. So, dunay pito. Dunay pito. O niya, giila na nga inspired by the Holy Spirit. So, inspired by the Holy Spirit. Ang New Testament, dunay from Matthew to Revelation, dunay 27 ka libro ang bagong tugon. So, ang New Testament, mao ni ang libro, basahon, is all about the new chosen people of God, mao ang mga Kristiyanos. Ang Old Testament, all concerns with Jewish religion. Ang Old Testament, all concerned with Jewish religion. Magisgot gani kag Testament means contract or agreement. So mao na nga 46 plus 27 equals 73 books ang Biblia. So nahuman ang entire New Testament, ang katapusang libro sa Bagong Tugon, ang Revelation kon gipadayag. Then ang dayag nga writer si St. John Evangelist kon Apostle. Then namatay sa tuig 100 AD dito sa Patmos. So ang Old Testament 500 years na human before Christ. Ang New Testament is 100 AD. Pero wala, dili pa na Biblia. Mga linukot pa na nga basahon. Kaya mag-claim rabaning matumigsuon nga mga Sabbath keeper nga ang tag-iya ko sa Biblia ang mga Hudiyo. Kay sila ang gitugyanan sa pulong sa Ginoo. Kay sila ang first chosen people of God. O niya, si Moses ang gatagan sa 10 Commandments kung napulo kasugo. Dito sa papan nga bato. Yan, napusgay ra bato kay gilabay itong Moses kay nasuko siya nga gihimong merkado ang templo sa Dios, ang balay sa Dios. Muna ilang ginaklim. Pero I tell you to frankly nga ang mga Hebrew people o mga Jewish people wa to kailag Bible on Biblia. Kay sila Hebrew man, ang word nga Biblia is Greek man. Griego man nga pinulungan. Ang ilang na ilan ato is mga linukot nga basahon nga ilang gidaladala. Then mo to ilang gipabasa sa atong Ginoo des Lucas 4:16-18. Gani human og basa sa atong Ginoo nga suko og ayo ang mga Sabbath keeper. Unang pag-abot sa bersikulo 28-29, gusto nila patyon atong Ginoo og hiagbong sa pangpang. Tinukot pa ito nga basahon.
So, ang una nga pinulungan, ang Old Testament, gikan sa pinulungan nga Hebro. Ang New Testament, gikan sa pinulungan nga Grego, kung Greek. So, akong asbon, ang Old Testament, sulat sa Hebro, gani na ako'y akong tanaw, gi-search ang Exodo Kapitulo 20, versikulo 8 sa Hebro. Ako na nang record nga ingon ra gyud keep the holy Sabbath. Keep the Sabbath day holy. Muna ang giingon dito. Wala giingon diya nga ang ika-7th day of the week. Kay wala pa may simana ana, kay wala pa may ngalan ng adlaw. So, ang unang, of course, katong Old Testament, labi na katong Ten Commandments, gisulat tos papan nga bato. Kung gitawag og sefer, kung tablita. Muna'y mabasa sa Job chapter 19, verses 12 to 24. Ya, dunay paglambo panahon sa 250 BC. Itawag og papyrus kung papyrus. Ikan sa panit o dahon sa kahoy. O niya, dunay paglambo, gitawag og medulla or parchment. Panit sa hayop. Then, invented o mao na to ang sacred scroll o linukot nga basahon. So, akong balikan, nga nangamatay na lang mga apostoles, ang ubang mga church father kon early fathers, anang mga tuiga, wa pa'y SDA, wa pa'y Iglesia ni Cristo, wala pa na yung mga protestante. Of course, pag ano yung Biblia. Manang pag-abot ni Pope Damasus, iyang gisugo si St. Jerome, nga ikolektahon ang 73 ka libro, ang Old Testament 46 books, New Testament 27 books, og i-compile og i-translate into Latin. So, naana sa Collier's Encyclopedia Volume 4, page 177, o magduda mo, i-search ninyo sa Google. Dayon, i-photocopy dayon. O bisag inyo lang screenshot sa inyong cellphone. Nana mo dokumento. Magawas mo na. Ingon na, St. Jerome, leading Christian scholar of the period, was commissioned by Pope Damasus to produce a standard text. His translation was completed about AD 405. After initial opposition, it was accepted by the church, known as the Common Version, the Vulgate. So, si St. Jerome ang gisugo ni Pope Damaso sa pag-compile, pag-kolekta sa 73 ka libro from Old and New Testament. Kaya ang Biblia gani, there are two division, Old and New. So si St. Jerome na ana nga time, wala pa'y printing press. So si St. Jerome nag-translate from Hebrew sa Old Testament, from Greek sa New Testament, into Latin in handwritten. Kung naapalang kuan mo, kita mo St. Jerome nga na-picture ni St. Jerome. Handwritten, di lang ako ikuan ha, kaya naras ako ang slideshow nako sa akong PowerPoint. Ginamit ang handwritten. So, based sa mga historian, more or less o more than 40 years nga sulat ni St. Jerome ang 73 ka libro. More than 40 years, 39 years. Dili madali og sulat i-translate pa into Latin, gikas Hebrew ang Old Testament, ang New Testament Greek i-translate into Latin. Di na madali, ha? Muna nga more than 40 years si St. Jerome nga
translate based sa mga dokumento sa mga history. Humaniya og translate, compiled, gipaila na dayon na sa simbahang Katoliko. Yan ay mga viewers na to. Ato lang ng tingbo na to mga viewers na. Kay maura man niya ito ang kuhan ron. Kay naman ron sa Flux Saturday. So, resurrection na ng unya. Alang sa ato ang mga tradisyon na to. Tabi na sa kasalugan simbahan. Pag ilis sa kalayog tubig unya. Ang uban. Usually, diretso na og sugat o August. Pero sa una is Domingo ginaskadlaon. Pero luoy mang mga bata nga gihimong anghel kay Pilar Town. So, pero karon private lang mga kasulugan. In absence sa mga matuong Katoliko, ang uban diha lang sa online. Pareghapon nga naglanta ko sa 7 last words kung City Palabras, diha na lang ko sa National Television. Yang live, ang GMA man, kay Ripley man ang sa ABS-CBN. So, paila sa simbahan, wala ay nagpaila nga kana tawag og Biblia ang simbahang Katoliko. O ng konsilyo sa simbahan, Concilio sa Nicaea 325 AD, kung ano domini. Council sa Hippo 363 AD. Council sa Carthage kung Cartago 397 AD. Council sa Rome 405 AD mo na ang official and final council pagdeklarar sa Biblia. Dito sa Roma ha? Dito sa US. Kay mostly sa mga Protestantismo, made in US. So, mo na final official nga council dito sa Rome. Council sa Trent, 1545, o ang First Vatican Council sa 1870. So, wala yung nagpaila nga kana tawgon og Biblia ang simbahang Katoliko pinaagis konsilyo sa simbahan. And then, ang official nga declaration, maamantong sa 405 sa Council sa Rome, nagitawag og Latin Vulgate Bible, wala patoy kapitulog bersikulo. Of course, dili pato printed, handwritten pato. Mamagani nga mahal kayo ang Biblia sa una, bugtong milyonaryo ra ang maka-afford. Kay wa pay printing press. Katong gibasa ni Jesus sa secret scroll na misulod sa sinagoga, wa pa to'y kapitulog bersikulo. Gani, ang entire New Testament, humana ang 25 libro, wa pa na'y pananglitan. Sulat ang ilang giangkon Roma 16:16 o Roman 16:16. Wala pa na ang sulat ni San Pablo ngadto sa Roma, wala pa na chapter of verses. Sa tusi nga ang mga preachers o mga ministro, pastors sa nagkadayang mga denominasyon, dili mo tuog ang imong basahon ang heading. Kanang daklit say-say lang ba imabaw. Wala nabilong sa chapter, di mo to. Kailan tuuan ang naarag ko na sa kapitulo bersikulo, wasel kay balong ang katong linukot nga basahon, wa taon to'y kapitulo bersikulo. So 405 AD sa Council sa Rome, katong Latin Vulgate Bible, official and final declaration nga gidawat sa simbahan. So from 405 hangtod sa 1228 kun 1228 AD, wala pa na kapitulo bersikulo. Nga naman, kay si Cardinal Hugo de Santo Caro na, inabagan ni Archbishop Stephen Langton, ang naghanay sa kapitulo kun chapter. Pag abot sa 1528,
Ayha pa pod ang versikulo kon verses. Pinagi kang Reverend Father Sanctis Magninus sa tuig 1528. Sa meaning, si St. Jerome mo'y nag-compile ang naghanay sa chapter of verses ang simbahang katoliko gyapon, pinagi kang Kardinal Hugo de Santo Caro og ni Father Sanctis Magninus, may nagbutang 1528. So kung yung naapa mo kuan sa PowerPoint, sa slideshow, pag abot, makita ninyo ang mga atong slideshow. Pag abot sa 1455, si Johann Gutenberg, usa ka katoliko nga German, taga Germany, siya ang unang nakato sa printing press, 1455, invented, Johann Gutenberg invented printing press. Human na invento ni Johann Gutenberg ang printing press sa 1455, doon na naday gitawag og first printed Bible, 1466. Ang pangutana ani, hapamang SDA ani, hapaman ang Protestantismo anis, Martin Luther ani 1466. So, pamataw ang amahan sa mga Protestantismo, si Martin Luther. Kay kanos ama na taos Martin Luther is 1483. 1483 na nataos Martin Luther. Ang Biblia 405 na human og compile ni St. Jerome, kanya ang first printed Bible is 1466. Og migawas misunod dayong dunay duha ka Italian versions sa 1471. Dunay Flemish edition o version 1477, pagi protestanteng tuiga. Catalan Spanish edition 1478, ang Polish edition 1516, og ang first earliest English translation kon edition 1525. Meaning, wa pagani ang mga Protestantismo na anay nagkalain-laing edisyon sa Biblia. Og ang unang translation sa English into English Bible 1525. Tarabay nag-ingon nga, pasalamat mo mga Katoliko kay ang unang nakatranslate into English ang Protestante. Kay kanang gitawag og Standard King James Version, kay GB. Sa ato nang maabot aron diha. So, kanus aman migawas ang gitawag og King James Version nga naila nga Protestant Bible. Kung tanaw na to, ang gitawag Authorized King James Version is an English translation by the Church of England of the Christian Bible, began in 1604. 1604 na ha? And completed in 1611. First printed by the King's printer, Robert Barker. This was the third such official translation. Unsa kano? This was the third such official translation into English. The first having been the Bible commissioned by the Church of England and the reign of King Henry also. So kanina yung Standard King James Version, Authorized King James Version nga na human na kompleto 1611, dili ni maangkon sa SDA, di ni maangkon sa mga Iglesia ni Cristo, Church of Christ, sa mga born again, o sa tanang mga branches sa mga Protestantism. Dili ni basta-basta ilapong angkonon. Kay kaniding Authorized King James Version nga nigawas atong 1611, mao ni ang official nga Biblia o translation nga English sa Church of England. Sa Church of England na. So di gyapon na ang maangkon sa mga lain-laing mga reliyon. Unya kana 73 books pa na
doon na pa na 73 ka libro nga gitawag og naapa ang gitawag Deuterocanon o apocryphal books. Mo nang naang dagway ni naapa ni akong slideshow diri ay image ni Saint Jerome, image ni Johann Gutenberg, image ni Martin Luther, ang amahan sa mga apuhan na ganini suban. So ang pangutana, kaning King James Version, mingon ra ba sila nga kanang King James Version, Brad, gikan man na sa manuscript sa Alexandria manuscripts. Grant na to nga gikan sa Alexandria manuscript o niya at granting without admitting nga sila nangopya. Ang pangutana, kung ang kanang standard King James Version, authorized King James Version ng tunga 1611, ug wala pa na nangopya sa Catholic Bible, nganong naaman ay chapter of verses, nga ang naghanay sa kapitulo bersikulo, Katoliko man, si Cardinal Hugo de Santo Caro man o si Father Robert Stephen, Sanctis Magninus, rather. O niya, 12:28 ang chapter, 15:25 ang bersikulo. So, apay protestante na ana ang kapitulo bersikuluhan ay ng Biblia. Kumingon sila kaning 1611 o ani nangopya sa Catholic Bible. Nganong naamay kapitulo bersikulo ng King James Version? O gani siguro gi-apel po kopya ang kamag tuldok ana. O kaning King James Version matud pa sa usa sa libro nga Let's With the Evidence by Barry Burton. It is from these manuscripts that the King James Bible was translated in 1611. O niya, gitawag na ay gingon niya, ako corrupted copies. Nga naman, gingon rin these manuscripts represent the corrupted copies of the Bible, also known as the Alexandria manuscripts. O manilang ginaklim, Alexandria manuscripts. These manuscripts many times do not even agree with each other. Kani-kani nga manuscripts, kadaghan nga wala gid iyo ni. O sa matag usa, matod pa. Unya, kung tan-aw nato ang textual history of the Quran and the Bible by John Hale Christ, given that yet the King James Version has grave defects, and defects are so many and so call for revision. So daghan kay depekto ganina ang maong gitawag og Protestant Bible kung King James Version. So kung tanaw nato ang kaning 44,000 ka mga pundok niadtong 2014 na latest nga statistika sa SIC na nakarehistro nga nagsangyaw kunuhay sila sa kamatuoran using the Biblia, wala ni mga Biblia kaugalingon, wala ni mga kaugaling hubad sa Biblia, igo rani namalit og Biblia. Kay kaning standard King James Version, authorized King James Version, Biblia ni official sa Church of England, pinagi kang King Henry also. Arit na sa, kung tanaw, mas may pagani ang Islam, kay nasa Holy Book of Quran. Diba? Arit na sa Saksinuban, nasa kaugaling hubad nga Biblia. Watchtower Bible, muna sa mga Jehovah's Witnesses. Arit po sa Kristohanon gani, in Aluran rana netong 1942. Kitukod na og usa ka negosyanteng Chinoy insik netong 1942 sa Aluran. Ya pagka 1943 na abot Diaz Mindog Maningkol, then na-convert sa founder sa Kristohanon netong 1942 sa Aluran, si Godok Fredo Ismadi nga dunay two-story building diha diri sa Maningkol, Mindog o Samis. Natay kasaysayan anak sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano nasa lay kaugaling hubad nga Biblia nga gitawag New Recovery Version.
Sa to pa, New Testament ra, wa nay Old. New Testament ra, wa nay Old. Sa libro nila, The Vision of the Age by Brother Witness Lee, sa page 53, kanis Witness Lee, taga Taiwan ni, Taiwanese ni. Taiwanese ni nga Bible scholar sa mga Kristohanon. Nga siyang libro, The Vision of the Age by Witness Lee, page 53, nag-ingon, recently, while we were translating the New Testament Recovery Version, I used two Catholic translations among my references. In some expressions, we felt that these Catholic translations are not bad. I joke with my helper saying, and the sentence, let us follow the Catholic Church. So, klaro pinangga, ngagiangkon sa Bible scholar sa mga Kristohanon nga usa ka Taiwanese nga si Witness Lee sa iyang libro The Vision of the Age nga sa diyang nag-translate sila sa ilahang Biblia nga New Recovery Version, New Testament lang, I used to Catholic translations iyang gigamit isip referensya ang duha ka Catholic nga Bible. I used to Catholic translations among my references. Kaniya, nindot kayong pulong ni Witness Lee, ha? In some expressions, we felt that these Catholic translations are not bad. Klaro kayo na, pulong ng Witness Lee. Atong indiretso. Gingon din, I joke with my helper saying in the sentence, let us follow the Catholic Church. So, klaro nga, ang mga Kristiyano, nasa kunuhay tino, nasa kaugang lang nga translation sa Biblia nga bagong tugon lang, New Testament. Pero ang ilang gikopyahan ni Witness Lee, duha ka Catholic Bible. Duha ka Catholic Bible. Niya may yung pag-Witness Lee, let us follow the Catholic Church. Ang usa ka bantugang Bible scholar nga kritiko sa simbahang Katoliko nga usa ka protestante nga si Loren Wittner sa iyang libro Roman Catholicism by Loren Wittner. Iyag yung giangkon, the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from here. So klaro nga giangkon ni Loren Wittner usa ka bantugang Bible scholar sa mga protestantismo nga ang simbahang Katoliko gid may tinubdan sa Biblia og igo na lang ni gidawat ninyo mga protestante. Sa to pa, in short, kani mga protestante dawat limpyo. Igo na lang ni namalit sa Biblia. Ya kanang namalit na di man pwede bitaw nga ang usa ka tawo gusto atong analogy ba. Pananglitan, gusto ko mag-abogado, mag-lawyer. Kaya gusto man ko mag-abogado, mupalit na lang kog libros balaod, unya akong memorizon ang libros balaod, unya humanak kog memorize sa libros balaod, muklim na kog abogado na ko. Managkinon nga kontrapakton non valid argumentum. Nga ang argumento nga the argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Nga naman, di man pwede nga, bisan pag na-memorize na nimong tibok Biblia o niya muklim na kag ikaw otorisado nga muhubad anang Biblia. Di man pwede nga, bisan pag na-memorize nimo ng tibok libros, balaod, o niya otorisado na ka nga muhubad sa balaod, dili oy. Muklim na kag abogado ka, oy, dili oy. So, ang dunay katungod nga mo interpret sa Biblia, ang tag-iyas Biblia, mabitaw nang nagitawag og St. Jerome Commentary. Unya kami sa mga Catholic Faith Defender na po may commentary on the New Testament. Tanawan niyo si Martin Luther, unsay commentary ni Martin Luther sa John chapter 14. Klaro kayo nga giangko ni Martin Luther, ha? We are compelled to concede to the Papists, kitang mga Katoliko, that they have the Word of God.
that we receive it from them, and that without them we should have no knowledge of it at all. So giangko ni Martin Luther nga ang Katoliko gyud mo'y tinubdan sa pulong sa Dios. O gidawat na lang ninyong mga Protestante matud pang Martin Luther. O wala pa ang mga Katoliko, wa gid ka may hibang kaagan mahitungod sa Biblia. Yang kunang Martin Luther. Gani si Martin Luther o sa mga Agustinian mo. Siya ang amahan sa mga Protestantismo, pero mingon biagis Martin Luther nga siyang ginikanan. Pabilin lang mo dias Katoliko. Wa biag ito gipakuyog ni Martin Luther sa pagka-Protestantismo ni Martin Luther yung ginikanan. Gingnan yung ginikanan, pabiling mo dias Katoliko. So, kung atong sumadahon, ganing 44,000 ka mga pundok na naka-registered sa SIC, kung Security and Exchange Commission, ni atong 2014 nga statistika. Gikan sa Seventh Adventist, Iglesia ni Cristo, Church of Christ made in US, mismo ning kang Eli Soriano, mga nagkariyang branches sa born again, lain-lain man na silang title, kani magong laing reliyon, doon na ni sila pagkasanta. Santayag palit og Biblia, santayag og tuon, santayag sangyaw, santayag tukod, santayag parehistro, santayag title, nais pagkasanta. Pero nagkayusa sila sa na-unite sila sa pag-atake sa simbahang Katoliko. So atong samadahon, kaning 44,000 ka mga pundok na nakaregister sa SIC, wala ni kaugalingong Biblia, wala ni kaugalingong hubad sa Biblia, igo rani namalit og Biblia, unya moangkog sila na tinuod. Kana ang kamatuoran. Except sa atong mga igsong Islam, kaya nasa Holy Book of Quran. Niya, kanus aman ning tumaw ng Holy Book of Quran, 7th century na. Kaya natukod po ang Islam, 622 ni Muhammad. Diba? Ang atong mga igsong saksi ni Uban, na sila kaugaling hubad nga Watchtower Bible. Atong nalimtan ang title sa Jesus Christ, Latter-day Saints, in short, Mormon o Mormons. Napo sila kaugalingon nga Book of Mormon. Pero usa ka heretic kay si Jesus naminyo man. Og ang mga Kristohanon nga naslay kaugalingong hubad sa New Testament nga gitawag og New Revelation, pero nangopya sa gihapon simbahang Katoliko. Og ang Church of England nga naay gitawag Authorized King James Version through the reign of the King Henry also. Maora na naay kaugalingon nga gisaligan sa pagpanudlo nga mao ang Biblia. The rest ana namalit na lang nagbiblia. Unya dili manglimbarot ang balhibo, moangkon og sila may tinuod nga igo na lang namalit og Biblia. So una na ko ning gisgutan kay nagplano man ta ko nga akong gisgutan ron may tungod sa pagkaon nga gidili o pagkaon nga gitugot o katong pagkaon nga gidili. Of course, nas Leviticus 11:7 o whole chapter sa Leviticus gitawag ra na siya og ceremonialo. Ato po na ipasabot sunod. So, tumong tuyo nga nag-live ko ani kay man tayo laing kuan ron sapkan nga naang gitawag og home of community home quarantine, naraman tagbasa og mga dokumento Biblia, mo interrupt sa mga social media nga mga atake sa simbang Katoliko aron pagtubag. So, tumong tuyo nga kaning maong video nako, isulay nako ning butang sa akong personal sa YouTube. Kay katong mga previous na mga debate, salamat ni Brad Siwan nga na nasa YouTube. Then siya maong nag-upload.
Salamat kayo. So, ako ning gisgutan, dili tumong og tuyo nga pasakitan ang atong mga igsuon sa lain-laing denominasyon. Then ang kamatuoran, nagtug-an nga sila mismo walay kaugaling ng Biblia, igo ra namalit og Biblia. Kagahapon akong gipost ang kalendar, Gregorian calendar. Then ang kamatuoran nga si Gregory 13 ang naghanay sa Gregorian calendar niadtong 1582. Diin mo'y atong gigamit ron halos tanan ha, gitawag common kang kalendaryo, Western calendar, civil calendar, magigamit ron sa tanang mga denominasyon, labi na ang SDA. So meaning una ang Gregorian calendar 1582 kay sa SDA nga gitukod nila ang Gulay 1863. So gipahom-haom na lang sa SDA ang ilang Saturday sa Gregorian calendar, kay wa pa ng Gregorian calendar sa Katoliko, maglisod di pangita ang SDA Saturday. Unya mga slag, naman nas Biblia, unya ang SDA kay wa man po ni Biblia, namalit raman mo. Katoliko may tagyas Biblia, di ba? Dan unsaon katapusan? Unsaon man nato pag-ila sa Bibliang Katoliko o Protestante? Usara gyud, ha? Ang tanang Protestant Bible o translation o version, walay imprimatur, walay nihil obstat. In short, walay pirma, kay walay pirma, kolorom. Tanawan ninyo ang tanang Protestant Bible. Even sa Authorized King James Version, 1611 sa Church of England, kang King Henry VIII, wala na imprimatur, wala na nihil obstat, nga naman, wa sila katungod, nga bubutang og imprimatur, og mopirma, kay igo na lang nangopya. Ang tanang Catholic Bible, edition, translation, o version, naagi na imprimatur, og nihil obstat, og naagi na pirma sa kadagkuan sa simbahan, Cardinal Rosales. Even kanang Common Bible gitawag og Today's English Version, Common Bible man na, ganong gitawag og Common Bible, kay kahiusahan na sa Katoliko o Protestante sa paghubad. Pero ang pangutana, kay ni-appeal man gani og tabag hubad ang mga Protestant scholars na gitawag og Common Bible. Ni pirma bag-appeal ang mga Protestante ana? Wala. Kay mao na ang diwa sa communism ang God. Wala mi pirma nga naman ang dunag authorized nga ni pirma anang imprimatur si Cardinal Sin anang time Cardinal Rosales o mao na isagad nga nasa Today's English Version of the Common Bible. So meaning kita ang tagyas Biblia, kay kita ang naghanay, kita ang nag-compile, kita dunay pirma, dunay katungod mo na sa titulo pasiyuta, kita ang naay titulo. Sila walay titulo. Samot ng SDA o lain-lain reliyon kay igo ra gyud na namalit. Diba? So kita ang tagyas Biblia. Dawat limpyo na lang na sila. So mo nga salamat. Then atong gipadayag ang kamatuoran at usang acknowledge Joel Mascardo Canelio. Oy, ikaw ni Bro Joel, diya next Port Road. At usang basahon ning kang kuan bi? O di naman ni mudaga ni akong kuan. Haman ni dapit ko anon. Kadyot lang ha. Dara kang Torius Goyop. At usang kuno ni ha kay okay kayo brad ta, mas maayo pod unta imo isaysay convert story sa daghang kaayong mga pastors nga nag-exodus balik sa katolikong simbahan na adaghan sa YouTube. Sige, tulanin ko nun pod nga mga convert kang Pax Rosal Shamaru
kang Ramilo Nuay Saropio, kang Simba Nala, kang Jess Rosal, kang Ramonito Rosal po ato maprente, kang Neri Rosal, Resti Valios Carolino, God Embro, ang DXDDAM Radyo Campana, tro Bro Manuel Ronquillo Jr., kang Bro Resti Valios Carolino sa Southern Leyte, God bro, salamat po. Atong manghod sa Lausiana, USA, in the Narisa Nars Colon, Rosal Colon, Gopio Roger, kung kang Rua Yani, napabailain, mga viewers na to, ang emisario, happy being, Robinson Timagos, o ikang bro, Giging Timagos, o sa tanan nga nagsunod ha. So ako lang ning tuyo nga nag-record ko kay akong i-try butang sa YouTube. Aron nga mabutang ganin so sa tanan akong mga kuan, di ako nang i-upload sa YouTube. So akong balikon, daghang salamat kay sinyong kang Ray Castillo. Shout out boss. Shout out Ray Castillo. So akong balikon nga ang kamatuoran matod pang San Pablo 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 2 ngadto sa 10. 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 10 ngadto sa 12, ang magadawat sa kamatuoran maluwas apan ang magsalikway sa kamatuoran silutan. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, ang iglesia sa buhi nga Dios haligig sukaranan sa kamatuoran. So ang matuod ay nga iglesia nga sa Dios mo'y haligig sukaranan sa kamatuoran. O niya ang magadawat sa kamatuoran maluwas apan ang magsalikway sa kamatuoran silutan. Pinangga sakit dawaton ang kamatuoran. Sama sa usa ka samad nga tambalan og epektibong tambal, sakit gyud, mahapdos gyud. Kay tambal nga itambal og di mahapdos di na epektibo. Pero loyo na anak pinangga bis taliwalas kapdos dali ang kaaliman. Samang pagkaagi ang kamatuoran sakit dawaton niadtong mga taong hawa sa kamatuoran, pero hinumdumi pinangga loyo nini mao ang kaluwasan. Daghang salamat og happy Black Saturday na tumamatong Katoliko og advance hallelujah o itawag siya og Easter Sunday, ha? Hallelujah. Kay pagkapaskos pagkabanhaw. Daghang salamat og maayong buntag sa tanan. Mindanao, Visayas, Luzon, worldwide.